Nakita ni na Divina at Delilah na balisa at parang nag-aalala si Dayan dahil sa kwento nila. Kaya naman binanggit nila na kung handa siyang ibenta ang bahay at lupang pinamana sa kanya ay bibilihin nila ito. Nagtaka si Dayan dahil sa biglang pag-aalok ng mga kapatid niya, kaya nagtanong siya, "Hindi ba binilhan na kayo ng lupa at ipinagtayo ng bahay nila mama at papa?" Sumagot naman ang mga kapatid nito na nag-aalala lang sila para sa kanilang pamangkin. Totoong natatakot si Dayan pero hindi niya ibebenta ang simbolo ng pagpapatawad sa kanya ng mga magulang niya. Kinagabihan ng parehong araw ay may kumatok sa bahay ni Dayan. Ayaw niya sanang pagbuksan dahil sa mga chismis tungkol sa aswang. Pero ayaw umalis ng taong kumakatok, kaya pinagbuksan niya ito ng pinto. Hindi niya pinapasok ng bahay at sa labas lamang sila nag-usap. Isa pala itong abogado. Sinusubukan itong bilihin ang bahay at lupa. Nagtataka si Dayan dahil 2 beses na sa araw na to may nag-alok na bilhin ang bahay na pinamana sa kanya. Gagawin kasing resort ang parte ng bayan na yun dahil malapit sa dagat na may pinong puting buhangin. Paliwanag ng abogado. Ang nakakapagtaka pa ay 10 beses na mas malaki ang perang inaalok ng abogado kaysa sa kanyang mga kapatid. Nakita ng abogado na napaisip si Dayan, kaya sinabihan niya ito na hindi niya kailangang sumagot agad. Meron siyang 1 buwan para pag-isipan. Binigyan ng calling card ng abogado si Dayan at pagkatapos ay umalis na. Kinagabihan ay itinabi sa pagtulog ni Dayan ang kanyang anak dahil sa takot sa aswang. Matagal siyang nakatulog dahil sa dami ng kanyang iniisip, pero dinalaw din siya ng antok at nakatulog. Nagising si Dayan ng madaling araw dahil sa ingay ng bukas na bintanang humahampas sa pader dahil sa hangin. Napatingin siya sa kanyang tabi. Laking gulat at takot niya dahil wala na doon ang kanyang anak. Agad tumayo si Dayan at hinanap sa buong bahay si Jose, pero wala talaga ito. Kaya tinawagan niya ang kanyang mga kapatid pero walang sumasagot. Naisip niyang baka dahil sa madaling araw pa at tulog pa ang mga ito. Lumabas ng bahay si Dayan at hinanap ang kanyang anak, ngunit umaga na ay hindi pa din ito nahahanap. Pinuntahan niya ang bahay ng kanyang mga kapatid. Kumatok siya ngunit walang sumasagot. Pero makalipas ang ilang sandali ay nakita ni Dayan na magkasamang naglalakad pauwi ang kanyang mga kapatid. Agad niyang sinalubong ang mga kapatid at sinabi ang nangyari. Dali-daling tinawag ng mga kapatid ni Dayan ang mga kapitbahay at nagpunta sa bahay ng matandang babaeng nakatira sa gubat.